Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Dinig niyo po ba ako? Dinig po ba? Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, sa umagang ito, tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan po natin, makakuha po tayo ng kalakasan sa ating lakbayin dito sa mundong iba. Nakasama natin ang ating Panginoon. Bago po ang lahat, tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Awitin po natin yung paggising sa umaga. Oh, Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Sa uling pagkakataon po, sabihin natin sa Panginoon, ayaw ko magkulang ng kapangyarihan nyo, ayaw ko magkulang ng kabanalan nyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko, nanggagaling sa inyo. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Tayo manalangin, hallelujah. Purihin kayo, aming Ama, aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kayong Diyos namin noon, ngayon, magpakailanman. Tunay, O Diyos, na ayaw naming magkulang ng kapangyarihan nyo, ayaw naming magkulang ng kabanalan nyo. Dakila kayo, O Diyos, sa buwan ng bawat isa. Sa araw na ito, Panginoon, kami po ibigyan nyo po ng karunungan at kalaman upang maintindihan po namin ang iyong mensahe sa araw na ito, upang sa buong araw po, magrema po ito sa amin. O Diyos, kayo po ang dakila, kayo magbigay sa amin ng katalinuhan, Panginoon. Lalong-lalo na po sa inyong lingkod upang ma-deliver ko, Panginoon, ang inyong mensahe sa bawat isa nang naaayon lamang po sa inyong kalooban at sa inyong salita. Banal na Espiritu, malaya po kayong kumilos sa aming lahat. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Mga kapatid, mapagpalang umaga po muli. Ang ating live worship po ay nagmumula po dito sa Door of Faith UAE, specifically po sa Door of Faith Adjuman, sa pangunguna po ng ating Pastor Raymond Viudes. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Pag-aaralan po natin ngayon ay yung paghawak po sa atin ng Panginoon. Kung natatandaan nyo po nung nakaraan, nung ako po ay nag-live, meron po ang ating pong paksa, ang ating pong pinag-aralan noon ay yung pagkapit sa Panginoon. Yung pagkapit natin sa Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin na ang Panginoon po ay never po tayong binitawan. Ang Panginoon po, ang kapangyarihan ng Panginoon at kalakasan ng Panginoon ay never po na nawala po sa atin. Kaya naman mga kapatid, huwag po tayong malito sa pagkapit natin, dahil alam po natin mga kapatid na ang reminder po sa atin sa sabi po sa John 15:6, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. Sapagkat ako ang Panginoong Diyos, ako ang nagpapalakas. Yun po. Kailangan din po nating kumilos bilang isang
anak ng Diyos. Hindi lamang po, andun po tayo na total dependent sa ating Panginoon, pero mga kapatid, meron din po tayong dapat gawin. Huwag po nating isabihin na nakahawak sa atin ang Panginoon, wala na po tayong gagawin. Mga kapatid, meron pa po tayong dapat gawin. Tulad po ng sinabi ko po, kung tayo ay nananatili sa Panginoon, mananatili siya sa atin. Pero kung hindi tayo nananatili sa Panginoon, para po tayong mga branches daw po na itatapon, malalanta at susunugin na lamang po. Huwag po namang ganun, mga kapatid. Ngayong umagang ito, ang ating pag-aaralan ay yung paghawak sa atin ng Panginoon. Saan po natin makikita? Makikita po natin ang talatang ito sa Isaiah 41:13. Isaiah 41:13. Alam niyo po mga kapatid, itong talatang ito ay yung message po nito ay yung comfort at kalakasan. Sabi po dito sa 41:13, "For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you." Napakagandang talata. Hallelujah. Napakagandang talata na nagpapalakas talaga, mga kapatid. Mga kapatid, ang talatang ito ay ang talatang pong ito ay pinapaalala po sa atin na ang Panginoon po ay tumutulong po sa atin. At siya po ang nagtatanggal po ng takot sa atin. Tandaan po natin ang ating Panginoon ay kasama natin lagi. Hinahawakan ang ating mga kamay at sinisigurado po sa atin na hindi po tayo dapat matakot. Bakit po? Dahil tutulungan niya tayo. Ito po ay malakas po na panawagan sa atin na sa kahit po sa gitna ng pagsubok, gitna po ng mga challenges, sa gitna po ng mga sitwasyon na mahirap, hindi po tayo nag-iisa. Ang Panginoong Diyos po natin ay laging nakaalalay sa atin at ginaguide tayo. Mga kapatid, sa talatang ating nabasa, atin po itong himay-himayin. Sabi po nung una, "For I am the Lord your God who takes hold of your right hand." Nung sinabi pa po, "For I am the Lord your God," mga kapatid, may assurance tayo. May assurance tayo sa Panginoon. May assurance po tayo sa mga pangako sa atin ng Panginoon. Nahahawakan niya ang ating mga kamay at mag-o-offer siya, mag-aalok po siya ng tulong. Ito po kasi yung direktang response po natin ay sa mga takot, sa mga agam-agam natin, sa mga pag tayo nababalisa. Kailangan po lang natin na isipin lagi na kapag tayo po ay nakakaramdam ng ganito, isipin lang po natin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga paghihirap. Amen po. Kung makikita po natin sa Hebreo 10:23, ang sabi po dito, "Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful." Mga kapatid, tapat ang ating Panginoon sa mga pangako niya sa atin. Kung pinangako niya po sa atin na He will be with us, He's always with us. Kung ipinangako niya po sa atin na hinahawakan niya tayo sa lahat ng pagkakataon, hahawak po tayo ng Panginoon. Kapag pinangako niya po na nandyan siya para tulungan tayo, nandyan po siya. Yan po yung assurance na binibigay sa atin ng Panginoon. Bakit po? The one who promised is faithful. The one who promised is faithful. Tandaan po natin ito. Makikita rin po natin dito sa talata na ating binasa, "Who takes hold of your right hand." Mga kapatid, ano po ba ang symbolism ng right hand?
may symbolism po kasi ang right hand, mga kapatid. Yung right hand po may symbolism. Ano po kaya ang symbolism ng right hand? Ang right hand po ay it signifies yung kapangyarihan, protection, blessing at kalakasan ng Panginoon, ng Diyos. Kung nakikita po natin yung right hand po kasi, it is often associated o nalilink po siya sa authority and action. Ipinapakita nito, mga kapatid, na ang Panginoon po ay aktibo na involved po siya sa ating buhay and He will guide us. Mga kapatid, tandaan po natin, it signifies yung kapangyarihan, protection, blessing, and strength. Kung makikita po natin yung talata, who takes hold of your right hand. Pag tiningnan po natin sa Tagalog version, ang sabi po dito, di ba po, for I am the Lord your God, sapagkat ako ang Panginoon na iyong Diyos, who takes hold of your right hand. Ano po sabi? Ako ang nagpapalakas sa iyo. Ako ang nagpapalakas sa iyo. So it signifies it signifies yung power ng Panginoon, yung strength ng Panginoon. Makikita pa po natin ito sa mga ibang talata. Kung i-compare po natin siya sa NIV o sa NKJV at sa Tagalog, mag-iiba po siya. Hindi po natin makikita yung kanang kamay na sinasabi doon. Makikita po natin ito sa Salmo 16:11. Ang sabi sa Salmo 16:11, you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Sa Tagalog po, itinuro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan, at sa piling niyo ang aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Mga kapatid, protection, blessing, power, and strength. Sa Salmo 17:7, ganun din po. Sabi sa English, show me the wonders of your great love, you who save by your right hand those who take refuge in you from their foes. Sa Tagalog po, ipinakita niyo ang inyong pag-ibig sa pamamagitan ng inyong kahangahangang gawa. Alam ko sa inyong kapangyarihan, inyong ililigtas ang mga tao nanganganlong sa inyo mula sa kanilang mga kaaway. Nakita niyo po yung difference nun. Nakita niyo po kung anong ibig sabihin ng right hand. There is power, there is blessing, there is protection and strength. Huli po, sa Salmo 118 verse 16, sabi po dito, the Lord's right hand is lifted high. The Lord's right hand has done mighty things. Pag sa Tagalog po, naririnig ang masayang sigawan ng mga mamamayan ng Diyos sa kanilang mga tolda dahil sa kanilang tagumpay. Ang Panginoon ang nagbigay sa kanila ng tagumpay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Panginoon ang nagbibigay ng tagumpay. Mga kapatid, ito po ay pampalakas po sa atin. It is a message of comfort and strength na lagi po tayong hahawakan ng Panginoon. Tandaan po natin yung right hand, the meaning po nun. Pangatlo po, sa sinabi dito, huwag kang matakot, fear not. Do not fear. Fear not ang sabi. Sabi po sa fear not, ang fear, dito po kasi sa talata na binasa po na sa phrase na fear not, mga kapatid, it is, hindi po siya yung nakikiusap ang Panginoon. Hindi po nakikiusap ang Panginoon sa talatang ito. Ang ginagawa po ng Panginoon, ay alam niyo po kung ano, siya po ay nagbibigay po sa atin ng clear, distinct instruction. Na ano po, na kaya po natin ma-overcome ang mga nangyayari, ang mga nararanasan, ang mga challenges, ang mga paghihirap, pagsubok ng buhay. Instruction po ito sa atin ng Panginoon na kaya natin na i-overcome yung mga anxieties, yung kabalisahan ng buhay.
Tandaan po natin na yung presensya at yung mga pangako ng Panginoon na tayo'y tutulungan, ito po dapat ay magbigay po sa atin ng inspiration na magkaroon po tayo ng ng katapangan at totoong trust or totoong trust sa Panginoon, pagtitiwala sa Panginoon kahit po sa gitna po ng mga kawalan, sa gitna po ng kawalan. Dapat po yung presensya ng Diyos, ulitin ko po, at yung mga pangako ng Diyos ay magbigay sa atin ng inspirasyon para po tayo ay maging matapang at magtiwala ng buo sa Panginoon. Tingnan po natin sa Isaiah 41:10. Ano po ang sabi? Isaiah 41:10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Yun po, right hand na naman po. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa inyo. Fear not, mga kapatid. Huwag po tayong matakot. Tapos po sa dulo po nito, ang sabi po ay I will help you. Mga kapatid, pang-apat, ang Panginoon po natin ay tagatulong po natin. Tinutulungan tayo ng Panginoon. Amen. Sabi po dito, dito po sa Isaiah 41:13 nating binasa, binibigyang emphasis po dito na yung Panginoon po natin is our helper. As our helper, mga kapatid. Yung role po kasi ng Panginoon bilang isang tagatulong po natin ay hindi lamang po para bigyan po tayo ng suporta, but ito rin po ay aktibong nagpa-participate sa ating lakbayin. Ganun po yung nangyayari dito. Yung Panginoon po, kapag tayo lumalakbay sa kanyang katwiran bilang isang Kristiyano, actively participating po siya sa atin, sa journey po natin. Bakit po? Kasi po kasama natin siya lagi. Kung titingnan po natin kung gaano kadakila yung habag at grasya ng Panginoon, makikita po natin ito sa Salmo 121. Salmo 121 verses 1 to 2. Ang sabi po dito, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Oh, hallelujah. Ang tumutulong po sa atin ay maker of heaven and earth. Sa Tagalog po, tumitingin ako sa mga bundok, saan kaya nanggagaling ang aking saklolo? Ang tulong para sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Amen. Hallelujah. Tingnan niyo po, napakadakila ng Panginoon. Ang tulong po natin ay nanggagaling sa gumawa ng langit at lupa. Oh, hallelujah. Dakila ang Diyos, mga kapatid. Dakila ang Diyos. Sabi sa Salmo 46:1, God is our refuge and strength and an ever-present help in trouble. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Amen po. Praise God. Purihin ang Panginoon. Sa Hebreo 13:6 sabi, So we say with confidence, The Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Sa Tagalog po, kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin? Hallelujah. Mga kapatid, do not fear. May tulong po tayo sa Panginoon. Tinutulungan tayo ng Panginoon sa kasalukuyan. Sa lahat po ng ating mga nararanasan, mga pagsubok, challenges, lahat po ito, mga kapatid, huwag tayong matakot.
Sulong po tayo, sumulong po tayo dahil kasama natin ang Diyos. Hahawakan niya tayo all throughout our life. Sa buhay Kristiyano, hindi po na tayo bibitawan. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay dakila. Dahil ang kalakasan na nagmumula sa Diyos ay walang hanggan. Dahil ang Panginoon po natin ay nagbibigay po sa atin ng kaaliwan, ng comfort, mga kapatid. Ang Panginoon, mga kapatid, ay nagbibigay po sa atin ng proteksyon. Who is against us, mga kapatid? Hallelujah. Mga kapatid, ano po ang application na makikita po natin sa talata ating na pinag-aralan? Kailangan po nating i-overcome yung takot. Kailangan, mga kapatid, kapag tayo po ay nasa harapan po natin ang mga pagsubok o mahirap na mga sitwasyon, tandaan po natin yung mga pangako sa atin ng Panginoon, yung pagtiwalaan po natin, yung kayang gawin ng Panginoon na tulong sa atin. Mag-focus lamang po tayo, mga kapatid, sa kalakasan, sa paggabay ng Diyos sa atin, at hindi po tayo dapat mag-focus sa ating mga takot. Tandaan po natin, sabi po sa 2 Timothy 1:7, "For God has not given us a spirit of fear, but a power of love and a sound mind." Sa Tagalog po, ano po? Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirito ng kaduwagan, kundi spirito ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. Amen. Kailangan din po nating hanapin po natin yung guidance ng Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, kailangan nating manalangin ng guidance from God at direksyon para sa buhay po natin. Tandaan natin, mga kapatid, kapag kasama natin ang Panginoon, tatawirin po natin ang lahat ng obstacles na ito at magkakaroon po tayo ng mga wise decisions sa buhay natin. Amen po. Brother Francisco. Sabi naman po sa Matthew 7:11, "Ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open unto you. For everyone who asks receives, the one who seeks will find, and to the one who knocks, the door will be open." We have to seek guidance, mga kapatid, sa Panginoon. Alam pa paano po? Manalangin tayo. Sa lahat ng bagay, mga kapatid, ang pangungusap, pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin ang dapat po natin gawin. Isa pa po, mga kapatid, sa ating napag-aralan ngayon, wag po natin itong hayaan na sa atin lang po. Wag po nating hayaan na hindi po natin ito ma-share sa mga tao. Kailangan po natin i-share yung ganitong mga pag-aaral natin, yung ganitong kalakasan, nagdudulot ng kalakasan sa mga kapatid po natin na nag-i-struggle ngayon, na nag-i-struggle sila sa takot at sa kawalan, mga kapatid. Kailangan po nating encourage sila na hanapin din po yung tulong na nanggagaling sa Panginoon at yung presensya mismo ng Panginoon sa buhay nila. Na ilapit po natin sila sa Panginoon. Ang isa pa po, lastly po, kailangan po nating mamuhay ng may kapayapaan sa ating puso. Kailangan po nating mamuhay ng may kapayapaan sa ating puso kahit po sa gitna po tayo ng mga pagsubok. Kailangan po nating pagkatiwalaan ang plano ng Panginoon. Dahil bakit po? Dahil alam ng Diyos kung ano po yung para sa atin. Dahil kasama natin siya. Lagi po natin siyang kasama. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, ang talatang ito ay isang makapangyarihang talata na makapagbibigay po sa atin ng kaaliwan at ng kalakasan.
sa gitna po ng ating mga nararanasang hindi pabor sa atin. Kailangan po natin mga kapatid, laging paalalahanan ang ating sarili na ang Diyos ay kasama natin. Paalalahanan po natin lagi ang ating sarili na ang Diyos ay kasama po natin, hawak ang ating mga kamay at handang tumulong sa atin. Yun po dapat ang panghawakan natin at ipaalala natin sa ating sarili kapag tayo po ay nanghihina, kapag tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok. Tandaan natin ito mga kapatid. I-remind natin yung sarili natin na kasama natin ang Diyos, na hinahawakan niyang ating kamay at handa siyang tumulong sa atin. Come what may. Basta manatili po tayo sa Kanya. Sa pamamagitan po ng talatang ating nabasa mga kapatid, mahahanap po natin yung tapang, katapangan, yung pagtitiwala at yung kapayapaan sa ating paglalakbay po sa buhay na ito. Buhay Kristiyano. Sa pagtatapos ko po, ang mensahe sa atin ng Panginoon sa oras na ito ay manatili sa Kanya, magtiwala sa Kanyang mga pangako dahil Siya'y tapat. At tayo po'y magpakatatag dahil ang Panginoon po natin ay handang tumulong sa atin, sa lahat ng oras dahil kasama natin siya. Tayo po yumuko at manalangin. Hallelujah, purihin kayo dakilang Diyos. Panginoon, nakikita niyo po ang puso ng bawat isa sa mga oras na ito. Sa mga oras na ito, O Diyos, kayo ang nakakabasa ng bawat isa kung ano ang nasa isip namin. Kayo rin, Panginoon, ang nakakaalam ng aming pinagdadaanan. Sa mga kapatid po namin nakakaranas, O Diyos, ng mga challenges, ng mga pagkabalisa, ng pagsubok, Panginoon, ng mga sitwasyon na hindi magaganda, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Mga kapatid, may tulong po tayo ng gagaling sa Panginoon. Itulog po natin sa Kanya. Idulog po natin sa ating Diyos, mga kapatid. Huwag po tayong matakot. May tulong po tayo na matatanggap sa ating Panginoon. Hawak po niya tayo. Dahil po sa kapangyarihan ng Diyos, everything is possible. Lahat po ay mangyayari, mga kapatid. Kausapin natin ang Diyos sa mga oras na ito, na ipaalala sa atin lagi sa gitna po ng mga challenges, sa gitna po ng mga pagsubok. Nandyan siya sa tabi natin, hinahawakan tayo, at tinutulungan tayo. All we have to do, mga kapatid, ang kailangan lang natin pong gawin ay tumawag sa ating Diyos. Tumawag sa ating Diyos. Hallelujah. Oh glory, hallelujah. Tunay, Panginoon, kanino ba nanggagaling ang tulong namin? Sa inyo lamang, O Diyos. Hallelujah. Sa inyo lamang nagbumula ang tulong, Panginoon. Hallelujah. Glory. Tunay, Panginoon, na wala po kayong anak na duwag, Panginoon. Kami po ay designed na maging matapang, Panginoon, na harapin ang mga pagsubok na ito. Let us be reminded always, O God. Lagi niyo kaming palalahanan, Panginoon, na hindi niyo kami iniwan ni pinabayaan man lang. Na lagi namin kayong kasama, na kayo ang tumutulong sa amin sa lahat ng oras. Kung ito man po'y mabigat na, Panginoon, palalahanan niyo po ang inyong mga anak. Paalalahanan niyo po ang inyong mga anak sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Isaiah 41 verse 13. Oh, hallelujah. 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 Glory to you, Jesus. Fear not. Andyan ang Panginoon po natin para tulungan tayo. Panginoon, salamat po sa mga kapatid ko po na nandito sa mga oras na ito. Kayo magbigay ng kalakasan at kaaliwan sa bawat isa. Sa aming pag-uumpisa ng araw, Panginoon, we pray, O God, na patuloy na magrema
ang talatang ito sa aming puso, sa aming paglalakbay bilang isang Kristiyano, buhay Kristiyano, Panginoon. Na laging lahat, Panginoon, ay alam namin ito'y magtatagumpay dahil kasama namin kaya tutulungan niyo po kami. That is my prayer, O God. Let us be reminded always. Palalahanan niyo kami lagi, Panginoon. Paalalahanan niyo kami lagi sa inyong mga pangako. Sa aming paghiwa-hiwalay, O Diyos, makalangit na kaisipan lamang po ang bigay niyo sa amin upang hindi po namin maisip, O God, yung mga binibigay sa amin ng kaaway na panghihina para kami manghina. Kundi kayo lamang, Panginoon, ang mangusap sa amin all throughout this day and all the rest of our lives, Panginoon. Patuloy na kalakasan, kapayapaan ang gawad niyo po sa bawat isa na makayanan po namin hanggang sa inyong pagbabalik, O God. Salamat, O Diyos. Ito pong aming panalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. To God be all the glory po. Mga kapatid, tayo po ay manatili lamang sa Panginoon dahil hawak niya po tayo. Again, mga kapatid, paalalahanan po natin lagi ang ating sarili na kasama natin lagi ang Diyos. Hawak niya tayo at tutulungan niya po tayo sa lahat ng pagkakataon. Salamat po. To God be all the glory po. Magandang umaga po sa bawat isa.